Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Humihingi ng tulong ang OFW si Ruel Crisostomo nasa Riyadh, Saudi Arabia. Simula araw kasi nang namatay ang kanyang among doktor nung nung Enero, naging all around na raw ang siya sa bahay ng pamilya ng namayapang doktor, pagiging painter ng building kasi ang trabahong pinarmahan niya. Pero ngayon, driver, taga-alaga ng bata at taga-luto na raw siya. Dahil sa dami ng trabaho niya, halos hindi na raw siya nakakatulog. Naisipan na lang niyang tumakas na sa amo niya. Nakikitara na lang ngayon sa kaibigan, narito ang kanyang panawagan. Tumakas po ako sa amo ko, hindi ko na po kasi kaya yung pinaggagawa nila. Driver po ako dito sa amo ko, pero ginagawa po naman nila na katulong ako. Kaya naisipan ko pong tumakas kasi hindi ko na talaga kaya. Sana po ma-aksyonan po ito sa lalong madaling panahon. Gusto ko na po talagang makauwi ng Pinas. Salamat po. Eto, mabiling santol, no? Kasama natin ngayon sa studio ang si Medardo Crisostomo, ang ama ni Ruel. Kumusta ho kayo? Mabuti po naman, sir. Okay, at kasama natin ngayon sa OWA, si Maricruz. Okay, sandali lang sa linya natin ngayon, yung anak niyo mismo, si Ruel Crisostomo. Magandang gabi dyan sa iyo, Ruel. Ruel? Ruel, live tayo sa Kilos Pronto, ha? Sir? Okay, narinig mo kami? Opo, sir. Bandang gabi na dito sa amin. Okay, sige. Kasama natin si Tool Erwin, ganun din si Alex, at eto ho sa OWA, si Marie Cruz. Okay? Sige, diretsuhin mo. Anong estado mo ngayon dyan? Okay, nakikita na lang sa mga kaibigan. Medyo bigyan mo kami ng mabilisang update o rundown na lang. Ruel? Sir? Anong estado mo ngayon? Kumusta ka na dyan? Hinaan yung monitor. Ruel? Sir? Okay, kumusta ng estado mo dyan, Ruel? Narinig mo kami? Ito po, sir. Nahihirapan na, sir, kasi nakikitira na lang ako sa kaibigan ko, sir. Kaya kung sana, sir, magawan ng lalong madaling panahon, sir, makauwi na ng Pinas. Okay. Well, kasi po, sir, lumalis ako sa amo ko. Hindi ko na talaga kaya yung mga pinagpapagawa nila sa akin, sir. Gaano ka nakatagal dyan, Ruel? Sir? Gaano ka nakatagal dyan? I mean, gaano ka nakatagal? Isang taon na po ako dito sa Saudi, sir. Ikaw isang taon. Pero yung tumakas ka sa pinagtatrabahuan mong yumaong doktor, mga ilang buwan ka na parang nagtatago na parang TNT ang dating? Mahigit 2 buwan na po akong nagtatago, sir, dito nung umalis ako sa amo ko, sir. Okay, dyan ka lang, ano? Diretso tayo kay Marie siguro. Mas maganda ito. Sige, ito'y recorded lang to, ano? Nakipag-ugnayan kasi kami, Ruel, dito sa pamunuan ng Bailey Corporation Recruitment, ito'y placement agency. Nakausap namin si Sharon Anyayahan, ang recruitment officer ng agency. Etong kanilang sagot sa issue. Ano po namin doon sa pinaka-employer kung ano yung talagang naging problema ni Ruel. Dini-inform kung talagang gusto niyang umuwi. Dini-inform po namin kayo, inform namin yung tatay niya, tingin na lang yung number para kung ano man ang mga update sa tatay niya namin isasabi. Kung titingnan mo to, Erwin, Rafi, mukhang, ako'y Alex, doon mo malalaman itong kainutilan, kawalang silbi. May masabi lang, basta't parang may diarrhea sa bibig. Mawalang galang lang. Diretso na lang tayo kay Ma'am Marie. Ma'am Marie, welcome sa Kilos Pronto. Thank you very much po.
Sige, anong masasabi nyo ngayon sa estado nitong si Ruel? Anong magagawa ng ating OWA? Number one po kasi dapat talaga ang mga recruitment agency po natin may pakialam po sa mga OFWs. Kasi ang pagpapaalis po sa mga OFW ay hindi po natatapos sa pagpirma ng kanilang kontrata. Dapat may kalinga rin po sila. Dahil mga tao po yan eh. So, kay Mr. yung atin pong OFW, Ruel. pwede po bang malaman? Oo, Okay. kung Ruel? at least nasan ba siya ngayon? Ruel, narinig mo kami, Ruel? Opo sir, naririnig ko sir. Okay, kung naririnig mo, nag-uusap kami rin kasama namin si Marie dito sa OWA, no? Sige, may tatanong siya sa iyo. Dahan-dahan lang to para magkakaintindihan na tayo. Sige. Okay, Ruel, nasan ka ngayon? Dito po ako, ma'am. Nakikitira na lang po sa kaibigan ko, ma'am. So, from the time na ikaw ay tumakas sa iyong amo, meron ka bang panahon para at least ay makadulog ka sa ating polo? Meron, ma'am, pero yung naano ko, ma'am, wala na akong pera na pang ano dyan. Okay. Yun lang yung ano ko, ma'am. Okay. Kung pwedeng ibigay mo sa amin off-air yung iyong number para at least matrace ka namin kung nasaan ka ngayon para naman Masundo. matulungan natin siya, sir. Pero kasi meron pong mga pagkakataon, sir, na pagka ang mga OFW doon ay tumatakas, ay nagkakaroon ng pagkakataon yung mga employer nila doon na sila ay kasuhan. Pero, syempre naman po, kaya naman po nandun ang Philippine Embassy natin at ang ating polo, ay tutulungan po sila kung paano natin magagawan po yun ng karampatang aksyon. Ang importante po ay makauwi siya dito. Dahil hindi naman po siguro tatakas ang mga OFW kung hindi minamaltrato, hindi yung kanilang mga kontrata ay walang paglabag sa kanilang mga kontrata. Kaya po sila nagpunta doon para magtrabaho at saka para tuparin ang kanilang mga pangarap para sa kanilang pamilya. Narinig mo, Ruel? Opo, sir, narinig ko, sir. Okay, pero, kaya naubos na yung pera ko kapabalik-balik doon sa pulo, sir. Magdadalawang buwan na. Wala pa pong action, resulta, sir, yung ano ko ngayon. Bakit Ruel, si Erwin Tulfo ito? Ano bang sabi ng polo? Bakit wala raw silang magawa? Magdadalawang buwan na, sir. Dahil 2 buwan na, sir, wala pa rin naman, hindi pa rin naman ako nakaka-uwi, sir. Hindi, kaya nga, ano sabi ba sa iyo ng polo? Sino nakausap mo? Sino nakausap mo doon? Sinong magaling na polo na yan? Yan. Baka gawin yan t-shirt na lang yan. Kami sa dentro. Na yan. Sino? Doon, sir, sa taas, sir, si Attorney Salanga, sir. Attorney Salanga. Bakit daw? Bakit hindi ka napauwi? Anong sabi sa iyo? Bakit naubos na yung kwarta mo pabalik-balik? Bakit? Kasi, sir, nag-abil ako ng amnesty, sir, para sa travel document. Sabi naman nila, sir, hindi ka sakop sa amnesty, sabi, sir, sabi, sir, para makauwi, sabi nila, sir. Kailangan kausapin mo yung amo mo para pauwiin ka, sabi, sir. Tumakas na nga ako doon, sir, kaya ayaw ko na makapusap doon sa amo ko. Hindi nakikinig yung polo officer. Kaya po siguro yung sinasabi kasi ang isang OFW po sa Saudi Arabia ay hindi siya makakauwi. Unless nabibigyan po siya ng exit visa ng kanyang employer. Pero yan po yung ating talagang may intervention tayo yan. Yun po yung ginagawa natin ng paraan. Para, government to government. Opo. Yun po yung kaya po tayo nandoon para sa mga ganyang klase ng mga Matagal. Pero so, ako, sir, kausapin po natin yan. Ang maraming na po tayong mga napauwi na mga ganyan pong mga kaso. Na hindi dumaan sa employer na. pero ito'y sa kapakanan. Kailangan din po talagang yun po yung ating mga action ang ginagawa Sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin, just in case, mga OFW, sila pag na-trouble sila nakapareho nito, hindi ba pag ikay pumunta sa embahada natin, sa consulate office doon na kung saan may polo, parang ikay humihingi ka na ng shelter or sanctuary, saklolo, kasi pag inuwi ka, arestuhin ka. Tama. So, ang pagkaalam ko rito, Marie, sabi rin ni Secretary Bello, abay,
kailangan mong tulungan agad yung distress OFW. Kaya nga tumatakas dahil hindi niya matiis yung trabaho. Tama Ngayon, po yan. pag isang polo officer, tulad ng attorney Kumag na yun, kung sino man yung putok sa buho na yun, dapat hindi niya sasabihin, mag-report ka kasi parang pinalalapa mo sa employer. Mali ata. Kaya itong attorney na to na dapat malaman, makaabot man lang kay Secretary Bello to, Silvestre Bello, Sabay na pauwin. abay, sabay to mapapauwi. Sabay na sila. Tatanggalin niya. Sabay na, oo. Marami nang napatanggal si Secretary Bello sa kanyang sinasabi rito na pag Kapabayaan ganyan yung mga kapabayaan at hindi tinutulungan yung mga OFW in distress, abay, pauwiin niya. Ayaw niya nga bigyan yung mga pangalan kung sino yung mga pinauwi niya na kasi mapapahiya raw, pero doon sa mga matitigas ang ulo na nandun pa rin, abay, kinakailangan mag-sample. Sige po Okay. sir, kailangan na po natin makuha yung pangalan ni OFW, sige. ni Ruel, pati po yung kanyang middle name, Yeah. sir, ha? Okay. Kailangan po natin, at agad-agad Off po. the air na lang natin gawin yes, yan, sir, ano? agad-agad Okay, po kasi ay nagtatago. makikipag-ugnayan po tayo sa Alright, polo. sige. Anyway, Tay, ikaw naman, okay na sa'yo, ha? ASA, sir. Nandito. Gobyerno ng Ibigay mo na lang yung number ni Ruel kay ma'am. Ricardo. Dito, ha? Para Mamaya, mamaya, ha? Sige na. O pagkatapos na lang. Ayan, okay. Sus Mario Joseph naman, kawawa naman. Okay.